Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, mensahe ni Ka Eric sa taong bayan. Martin Romualdez naghahari-harian. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye, right? At kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. I-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Hello friends, supporters and families of Ka Eric and Dr. Lorraine Badoy. We wish to inform you that as of 9 a.m. today, December 7, 2023, inilipat po kami sa South Facility Building, beside the South Gate of Batasan Complex, for our continuing persecution through the illegal detention order issued by House Committee on Legal Franchises, upon the orchestration of the de facto, illegal President of the Republic of the Philippines, Martin T. Romualdez, who is weaponizing the entire House of Representatives as his personal machinery for personal vendetta and political persecution against his political enemies, with his political alliance with the CPP and PANDF, especially the urban operatives of the communist terrorist group, their Kamatayan Party-List bloc. The Romualdez CPP and PANDF mini-coalition government inside the House of Representatives is now weaponizing the House of Representatives as their main political machinery to violate constitutional rights of individuals who they consider as threats to their political tyranny. I, and Dr. Lorraine Badoy are now entering the second day of our hunger strike, hunger protest as we continue to resist and oppose our serious illegal detention at the House of Representatives, Batasan Complex. Please keep us strong by your prayers and moral support. For God, country and our people, we shall persevere. Yan ang mensahe. So yan mga karibin natin, no, narinig po natin na sinabi ni Ka Eric na weaponizing the entire House of Representative. Mga karibin natin, parang ginagamit nga, no, ni House Speaker Romualdez ang Kongreso, mga karibin natin, sa kanyang pansariling interes, no? Paano natin hindi masasabing pansariling interes, mga karibin natin? Sino po ba yung tinatanong, Sino po ba yung tinatanong ni Ka Eric doon sa kanyang 1.8 billion na travel fund, mga karibin natin? So yan mga karibin, talagang halatang halata na talagang yan nga, yung term na weaponizing, yan, no? Ginagamit parang sandata, mga karibyo natin, ang House of Representative. At naghahari-harian na nga, na yan, nako. Si Speaker Romualdez, mga karibyo natin, dito sa, parang ang lumalabas ngayon, mga karibyo natin, na untouchable, di ba? Some official of our government are untouchable, di ba? Kasi biruin mo mga karibin natin, nagtatanong lang, pinakulong agad di ba? Untouchable ba si Romualdez, mga karibin natin? Kung ang pangulo nga hindi untouchable di ba? Kung ang pangulo nga pwede ring di ba? Ligwakin sa kanyang pwesto. Di ba? Di ba pwede natin gawin 'yun through impeachment, mga karibin natin. Pero ang ang point ko dito, mga karibin natin, bakit ganito si Romualdez? Mas masahol pa siya sa isang presidente kung 'di ba, gumalaw, 'di ba? Kasi biruin mo, sino ba ang sino bang inaakusahan dito ni ni Ka Eric, 'di ba, mga karibin natin? Yung travel fund naman ni speaker ang tinatanong. So ngayon nakikita na po natin kung gaano ka powerful ang maging Speaker of the House, mga karibyo natin, no? Nako. Ni Ka Eric kung saan nakulong siya ngayon sa Kongreso kasama si Lorraine Badoy, na contempt siya matapos hindi niya pangalanan ang kanyang source. Ito ang aalamin natin sa video na ito.
Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sa pagtutulungan ng mga vloggers, nalalaman natin yung kalagayan ng ating mga bagong bayani. Okay? So, ito ngayon, Ka Eric, Dr. Badoy, mga bagong bayani ng sambayanang Pilipino. Nakakabilib po ang kanilang tapang at paninindigan. So, I don't know kung kailan mai-file ang petition for habeas corpus. Petition habeas corpus ng SMA na papunta sa Supreme Court. Nakikita ko ito illegal talaga itong pag-detain ng House of Representatives kay Dr. Badoy and kay Eric. Example, noong COVID-19, ang Senado, yung Blue Ribbon Committee, nagpatawag yung formally issue. Ang Senado, pinakulong nila ang mga formally executives. Don't know kung ilang araw o linggo, tagal-tagal din yun. Ngayon, nag-file ng petition itong formally sa Supreme Court. Bago lang lumabas yung desisyon ng Supreme Court na illegal detention ang Senado. So, abusador ang mga senador when it comes to yung kaso ng formally. Kailan? Wala na, tapos na. But let's not forget yung ginawang pang-aapi ng mga senador sa mga executives ng formally. So, the same thing din dito sa nangyari sa House of Representatives. Ang issue doon is yung source. Pangalan mo? Ayaw pangalan ni Ka Eric. May Soto law. I have the law. Soto law. Iba yung interpretation ng mga congressman. Sabi naman ng abogado ng So yun nga po mga ka-review natin, no? Ito rin yung naiisip ko kung bakit nila kinontempt, no? Ito, opinion lang po ito mga ka-review natin, no? Parang kinontempt nila po si Ka Eric, mga ka-review natin, kasi, di ba, parang, nung binabato nila si Ka Eric, mga ka-review natin, binato rin sila ni Ka Eric ng mga legalities, no? Yung mga, like, Soto law, which is na, tingnan mo, hindi nga alam ng ng chairman, tinanong ng panoorin niyo ulit yung video mga ka-review natin. Nasabi ng chairman ng committee, mga ka-review natin anong provision ng Soto law? 'Di ba? Ang sinasabi mo Ka Eric, yan Tapos yun, nagpaalam muna si Ka Eric sa sa abogado nila, no? Tapos binasa ni Ka Eric yung yung Soto law, kung saan ba talaga, 'di ba? Ngayon kasi narinig na nila, binasa ni Ka Eric, tinanong ulit, no? Kung si Ka Eric daw po ay accredited na na journalist, kasi yun yung validation para sa Soto law, mga ka-review natin. So talagang dinidikdik nila sa una pa lang, mga ka-review natin, makapaghahalataan mo talaga, no? Patawa-tawa pa sila. Diba? Yun nga, yung pagtawa nga mga ka-review natin, naging issue rin yan sa taong bayan, no? Kasi sinasabi nila walang respeto itong si Ka Eric, no, sa kanila. Sa palagay ba ng mga congressman na ito, mga ka-review natin, yung pinagtawanan nila si Ka Eric, mga ka-review natin. Kung ano man yung pinagtawanan nila, di ba? Hindi kaya yung pang-iinsulto? Yan, tanong lang po mga ka-review natin, baka tayo rin ipatawag sa kongreso, wala pa akong pamasahe, magsitahimi kayo dyan. Diba?
Ay ito po ay opinion lang mga ka-review natin, no? Kasi kung respeto lang din naman ang pag-uusapan, mukhang sinasabi ng ating mga netizen, mga ka-review natin na mas walang respeto itong mga tonggrista, mga ka-review natin, sapagkat patawa-tawa po sila. Ha? Magaganda raw. Eh yan, ay opinion lang. Ay nasa comment po yan, mga ka-review natin. Sabi ng ang gaganda pa ng mga suot ninyo, no? Todo forma, sabi, no? Mga ka-review, todo forma. Pero wala namang mga alam sa batas. Yan po ay komento yan lang yan, mga ka-review, ha? Abogado ng SMNI na Congress is not authorized to interpret the law. It is only the Supreme Court. Eh, yung interpretation nila pabor sa kanila eh. Kaya hindi daw mag-apply ang Soto Law kay Ka Eric at Doc Baduy. Ano ba yan? Very clear yun na ang mga sources ng mga media practitioners ay hindi pwedeng pilitin na ibulgar. Nag-apologize na si Ka Eric. Humingi siya ng paumanhin, papatawad. Nakuryente ako, sabi niya. Dahil hindi niya na-verify, may report talaga. Hindi niya na-verify. Kailang brinodcast niya, kailang yung pag-broadcast, napakaklaro naman yung narinig ng sambay ng Pilipino, nagtatanong lang. Yan nga mga ka-review natin, no? Yan pa. Kasi nga hindi verified yung information, kaya tinatanong. So, anong problema? Diba? At saka may batas rin po, mga ka-review natin na, diba? Ang taong bayan po ay may karapatan, diba? Na magtanong or mag-usisa sa anumang ahensya ng ating gobyerno. Ha? Kapag hinanapan po ang gobyerno, kailangan po silang maglabas ng information, no? Patungkol po doon sa hinahanap ng taong bayan or ng tao or ng kung sino man, 'di ba? So yan talagang medyo talagang mayroong ano dito, ano ba? Sa palagay niyo takipan, ano ba? Kasunduan, ano? Hindi naman conclusive, hindi naman niya sinabi na, oy, Speaker Romualdez, 1.8 billion, hindi. Tanggap naming report na ito ang expenses, kaya tatanong lang sa speaker kung ano ba ang katotohanan. May batas ba na bawal magtanong? Yun ngayon ang ano. Parang, ang batas ng House of Representatives na ngayon is bawal magtanong. Di ba ganun ang lumalabas? Pinakulong. Tama po mga ka-review natin, no? Palakpakan po natin sa General Macanas, mga ka-review natin. General's opinion, kung di po pa kayo napag-subscribe, ay lalagay na rin po natin sa description yung General's opinion, mga ka-review natin. Pero nga mga ka-review natin, no? Tama po si General Macanas kasi nga po, di ba si dating Pangulong Duterte rin nagtatanong, mga ka-review natin na open the book, ha? Kung kaya ba nilang buksan ang kanilang mga libro, mga ka-review natin, para malaman ng taong bayan kung saan nila ginagamit ang kanilang mga pondo. Oh, hindi rin yun sinagot. Naging ano pa yun, naging issue pa yun, mga ka-review natin. No? Oh, at eto naman, si Ka Eric, mga ka-review natin, nagtatanong rin. No? Bawal na ba magtanong ngayon? Bawal na mag-usisa? Bawal na makialam ang taong bayan sa kung anong, di ba? Taong bayan pa rin naman ang masusunod sa, at the end of the day, taong bayan pa rin naman po ang inyong pinaglilingkuran. Ang boss ninyo, taong bayan. Speaker Romualdez, taong bayan po, ha. So ano, bawal na magtanong ngayon? Nako, delikado po ito pag ganitong ano, ha. Kung bawal talagang magtanong, mga ka-review natin, magagawa nila lahat ng gusto nila. Diba? Kasi nga po, wala nang wala nang magtatanong eh. O ikaw, magtatanong ka pa ba kung ikukulong ka? Wag na lang. May ano pa tayo. May mga pamilya rin naman tayong, di ba? Pero saludo po tayo kay Doc Lorraine Badoy, mga ka-review natin, at Ka Eric, mga ka-review. Talagang pinaglalaban nila ang karapatan ng taong bayan, no?
ng isang Pilipino, no? Dito sa Kongreso, no? Nakakapanghina lang po kasi mga ka-review natin. Gaya nga po nung sabi sa comment ng ating mga ka-review, kung sino pa po yung mga kumakalaban sa kalaban ng gobyerno, no? Kung sino pa po ang nagbibigay ng impormasyon, kung sino pa po yung ano sa ating mga anak, 'di ba? Na wag mapunta, nag-a-advise, 'di ba? Sa ating mga mamamayan, no? Na wag makipag wag makipag halubilo dito sa mga kaliwang ito, mga ka-review natin. Sila patuloy itong napaparusahan ngayon. Nako. Kakaiba, mga ka-review natin. Kakaiba po ang ating gobernohan ngayon. Nila si Ka-Eric Dr. Badoy dahil lang doon sa nagtatanong na segment doon sa programa ng laban ng bayan. Ngayon. So, ito ngayon. Mahirap itong labanan ni Ka-Eric at Dr. Badoy, kaya kailangan natin ng moral support in terms of prayer. Pagdasal po natin na makayanan nila dahil hunger strike, mahirap yan, yung magutom. Although, scientifically, kung minsan nakakabuti yung hunger strike or fasting, basta may tubig Huwag lang yung dry fasting dahil mamamatay ang tao kung ilang araw na walang tubig. So yan mga ka-review natin, pero alam naman po natin, no, kahit saang social media platform ka pumunta, no, makikita mo talaga sa mga comment, mga ka-review natin, kung nasaan ba talaga ang puso ng taong bayan. At suporta po sila dito kay Ka-Eric at Doc Lorraine Badoy, mga ka-review natin, no? So ngayon, dito natin malalaman kung sino po yung mga content creators, mga ka-review natin, or mga vloggers, mga ka-review natin na, di ba? Hindi natin alam kung malabnaw rin ng mga utak, di ba? Makikita mo talaga dito na kung sino ba talaga ang tunay, di ba, ng mga supporter. Kasi nga po mga ka-review natin, may mga content creators pa rin na tinitira rin itong sila, di ba? Wala tayong magagawa kasi opinion rin naman nila yan. At saka karapatan din naman nila yon at nire-respeto po natin yon. Kaso nga lang mga ka-review natin, huwag naman tayong magbingi-bingihan, magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Na yun, kanta po yun. Di ba? Gawin lang natin light mga ka-review natin kasi, di ba? Marami namang problema ang bansa natin ngayon, no? Magpapasko na po mga ka-review natin, pero ganun pa rin ang presyo ng sa bagay pag ganitong mga peak season, mga ka-review natin, talagang pataas ng pataas ang mga presyo ng mga bilihin, no? Ay nako, kailan kaya tayo makakabawi mga ka-review natin, ha? So, I don't know what kind of fasting ang ginagawa ni Doc Badoy at anyway, doktora man si Doc Badoy, alam niya siguro yan. So, second day, hanggang kailan sila tatagal. So, sino ang kukurap? Sino ang may huling halakhak? Sa ngayon, humahalakhak ang mga kongresista dahil napakulong nila. Tignan natin. Kaya mga ka-review natin, no, talagang kaya nga natatawa sila, di ba? Dun sa hearing mga ka-review natin, nagtawanan po sila. May paapir-apir pa ang mga walang, ba? Paapir-apir pa. O, na-notice po yun ng ating mga ka-review, no? So yan mga ka-review natin, talagang, ano sa palagay nyo, naghahari-harian na ba? O hari na ba talaga itong si Speaker Romualdez dito sa Kongreso, sa House of Representatives? Wala na ba kayang makakabulong dito kay Speaker Romualdez, mga ka-review natin? At hanggang ngayon mga ka-review natin, tahimik pa rin po ang ating Pangulo sa mga nangyayari sa ating bansa. Anong nangyayari? Diba? Ang ganda. May nag-comment nga po, napakaganda raw ng ninyo.
napakaganda ng pamasko ninyo sa taong bayan. Sinasabi nila na anong pamasko? Stress daw mga ka-review natin. Stress ang pamasko ng mga ito sa taong bayan. Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po rito, comment lang po sa baba para at least lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon, no? Inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Taong Kalye, General's Opinion. Yan mga ka-review natin. Maraming salamat po.